Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Meron po tayong isang kaibigan na nagtatanong tungkol sa trabaho dito sa Italia. I made this vlog for you. I hope you will find your answers dito sa vlog na to. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Sobrang saya dahil nandito ka na. Paano nga ba ako nauwi bilang office assistant dito sa Italy? This is PJ Katapang, ang Batanggenyo vlogger ng Milan, Italy, and this is my story. Sandal mo muna sandali, di naman nagmamadali, diba? Dantay ka muna sa'kin, be. Sulitin natin ng gabi, iyong mga problema itabi. Labing mo sa akin idampi, kahit anong lalim. I remember I was 25, tapos nasa 4th year college ako dito. And then, lumabas yung Decreto Flussi na sinasabi na magkakaroon na daw ako ng papel dahil dati wala ako talagang papel. So, meaning to say, I have to find a job para ma-maintain yung aking working permit. So, ayun na nga, nag-start ako mag-send ng aking mga biodata or curriculum sa lahat na ata ng pwede kong applyan. Lahat yan sinugod ko. Tapos, mano-mano pa. Meron ding emails, meron ding mano-mano talaga, pinupuntahan ko talaga yung mga shops. And I think yun yung first step na pwede kong i-share sa inyo, yung hindi mahiyang magpasa ng curriculum. Kasi nangyari din sa akin to parang medyo nung una nahihiya talaga ako magpasa ng mga curriculum. Nahihiya akong magtanong ba ng trabaho, hindi ko alam kung bakit. Bakit nga ba mahihiya maghanap ng trabaho? Trabaho naman yung hinahanap mo, so huwag ka mahiya. Ayun nga, first tip, huwag mahiyang lumapit sa mga kaibigan or huwag mahiyang pumunta sa gusto mong pag-applyan kasi you will never know kung baka ikaw yung hinahanap nila. Unfortunately, sa aking mga pinagpasapasahan ng curriculum, pinagpasapasahan lang din ako dahil hindi din naman ako natanggap at hindi din nila ako tinawagan. Buti na lang kamo sa work ng mom ko sa Ospedale Fate Bene Fratelli kasi my mom works in the canteen of a hospital. Tapos that time, nag-hiring sila, guys. So, sinuwerte naman ako, nakapasok ako, nag-apply ako, tsaka yung sister ko, nakapasok kaming dalawa. Nagtrabaho kami as dun sa food distribution. Alam niyo yung may mga dala ng karelo, papunta dun sa mga ward, tapos nagbibigay ng mga pagkain sa mga pasyente. Breakfast, lunch, at tsaka dinner. So, nagtatrabaho ako that time ng basically, parang 4 hours lang, 24 hours a week. Parang ganon. Kaya medyo maliit lang yung sahod natin doon. Part-time job lang naman siya. Di na mabibitin pa sa akin gagawin. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Pahintuin mga kamay ng oras sa relo. So ayun nga, second tip na mabibigay ko siguro is huwag tayo maging choosy sa trabaho. Trabahuhin natin kung ano yung nakita nating trabaho kasi parang stepping stone lang naman yan. You can look for a job while working as yung trabaho na tinatrabaho mo. Kaya huwag tayo maging choosy sa trabaho. And then ayun nga, I had a big fight with my sister. We had a really big fight sa loob ng trabaho. So, I suggest huwag kayong makipagtrabaho sa inyong mga family kasi medyo totoo naman nagkakaroon tayo ng mga problems, personal problems with family members and hindi mo maiiwasan na Gunggong! Barinig kita sa mukha talagang magkakaroon ng big fight sa trabaho. Kaya kung pwede nyo iwasan yung maging magkasama sa trabaho, yung mag-asawa, magkapatid, magnanay, ganyan. Medyo mahirap talaga siya. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan ka lang ngayon alam. So what happened was, nauwi akong jobless, nawalan ako ng trabaho.
Pero right then and there, after the fight, parang the next day, I called my dad para sabihin na wala na po akong trabaho, baka pwede niyo po akong ipasok sa trabaho niyo. My dad asked yung boss niya, tinanong niya yung boss niya, and sabi ng boss niya, dalhin mo dito yung anak mo. So what I did, kinabukasan talaga, nagpunta talaga ako doon, binigay ko yung biodata ko or curriculum ko, tapos nag-interview niya, and guess what? Pinapasok na ako ng trabaho, guys. Ganun kabait yung boss ng dad ko. Ano ba yung trabaho ng dad ko, no? My dad is a janitor, was, kasi hindi na nagtatrabaho yung dad ko ngayon. Janitor ang dad ko sa isang ospital din. Actually, di ba, yung nanay ko nasa kantin ng ospital, yung tatay ko naman naglilinis sa isa pang ospital. Pero my dad worked in Tumor Institute. He worked in Tumor Institute of Milan. Bongga yung hospital, guys, kasi nga yun yung pinaka main cancer institute dito sa Italy. Even people from other countries pumupunta sila dito kasi nga very good ang research nila talaga. So ano pa ba magiging trabaho ko? Nagtrabaho ako as a janitor din. Di syempre lola mo walang alam talaga sa kahit alam mo yun yung kung paano maglinis. Syempre coming from the food section of yung hospital, no, sa canteen, wala talaga akong alam kung paano maglinis kasi may mga protocols yun, may mga procedures kung paano maglilinis, like how do you put the gloves, tapos yung mga basahan na ginagamit, tapos yung mga detersivo, ano bang tawag doon, yung mga sabon na ginagamit, detergent, ayun, yung mga detergent na ginagamit. Syempre ako talaga, nga na naman ako dahil wala naman talaga akong alam sa mga ganyan, guys. Tsinaga ko lang din. For my third tip, ayun, tiyaga. So our schedule there is a bit mahirap dahil parang I'm working from Monday to Sunday. Parang I only have one day off. Pero one day, nandun ako sa bus kasama si Mark. Sinundo niya ata ako from work. Siyempre pagod na pagod ang lola mo sa paglilinis, no? Sumakay kami ng bus ni Mark. Tapos parang naisip ko, parang napagod na ako ng pagtatrabaho every day. Tapos one day off. Nung natanong ko siya sa sarili ko, parang natanong ko siya out loud, sakto katabi ko si Mark sa bus, napatanong ako sa kanya, saan ba pwede magtrabaho ng Monday to Friday? 8 o'clock to 5 o'clock. Tapos wala akong pasok ng Saturday, Sunday. Tapos parang napatawa si Mark sa akin, sabi niya, sa opisina, sabi niya ganun. Pero parang sumagi talaga siya sa isip ko. Tapos parang na-realize ko sa isip ko, na-picture ko ba sa sarili ko, sa isip ko, na-picture ko siya na I am working from Monday to Friday tapos wala akong trabaho ng weekend. One day, yung boss ko tumawag sa akin. Ang sabi sa akin, PJ, meron akong work kaso hindi sa ospital. Ang nililinis namin ngayon is mga opisina. So, baka gusto mong itry maglinis ng opisina. Yun ang sabi niya sa akin. I'll give you the same contract, part-time, 24 hours a week. Tapos, ang maganda dun, hindi niya babaguhin yung kontrata ko. Naka-indefinite pa rin yung contract kasi dito may iba't ibang klase ng contract. And sa ano ko na lang i-elaborate. So, ang pinakamagandang contract is indefinite. Hindi siya na-expired. So, indefinite siya. So, I said yes. Sumama nga ako sa kanya. Pumunta ako sa opisina. At, guess what? Itong, kung nasan ako ngayon, ito yung opisina kung saan ako naglilinis noon. Alam ko naman, hanggang dito ka lang kalaban ng orasan. Paano na kapag gabi, di sanay na walang katabi. Sandal mo muna sandali, di naman nagmamadali. Kaya pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Yeah. For a year, ang ginawa ko dito is naglilinis ako from 5:30 in the morning hanggang 8:30 ng umaga. Tapos, I became an assistant for 2 hours lang dun sa boss ko ngayon. So, nilalagay ako ng yung mga kailangan niya. For example, yung mga printer, kailangan niyang i-check o kailangan niya lagyan ng papel yung mga printer
or kailangan niyang magpa-photocopy ng something. Basta, assistant ako ng general services. Hanggang sa one day, after a year, sinabi sa akin ng boss ko na I needed somebody to assist me for the whole day from 8 o'clock to 5 o'clock. And he asked me kung willing daw ba ako to work for him from Monday to Friday, 8 o'clock to 5 o'clock. Tapos weekend off. So ano pa bang, 'di ba? Chuchusi pa ba ako? Ayun na nga yung God parang answered my prayers. Be careful of what you wish for. It may happen. That's how I ended up working as an assistant to my boss. Actually, I don't know if may napulot ba kayong aral sa mga pinagsasabi ko today. Hindi ko alam. I just wanna share, yun nga, yung journey ko hanggang ngayon, yung sa trabaho, kumbaga. And I still have a lot to tell you. But if you enjoyed my video for today, please hit like. And if you haven't subscribed yet, mag-subscribe ka na. And click the notification bell para updated ka sa mga bago nating vlogs. And shout out sa katapanggenyo natin na nag-message sa akin para gawin tong content na to. Sana nasagot ko yung ilan sa mga, alam mo yun, sa mga tanong mo sa isip. Pero if I may advise, if I just may, no? If I may advise, do whatever your heart tells you to do para sa akin. Kasi kahit paano sabihin ng mga tao na mahirap na dito sa Italy, na mahirap na makahanap ng trabaho dito sa Italy, na katulong ang kauuwian mo pag pumunta ka dito sa Italy, buhay mo pa rin yan. Hindi nila buhay. Kaya yung buhay mo maaaring iba sa buhay nila. Kaya para sa akin, push mo lang talaga kung ano yung sinasabi ng puso mo. Yun ang feeling ko. Sana nag-enjoy ka. See you in my next vlog, guys. Ciao!